Wait lang ah. So dapat talaga imbestigahan. Ako, DDS, dismayado. Oo nga. Kanina lang to, no? Ay, kanina o kahapon to, no? Eh, paano ba naman? Tinawag nila itong si Yorme sa SMNI kasama ng mga banateros na mga fake news. Diyos ko Lord. DDS, dismayado kay Yorme. Nasa poll si VP Sara sa sinabi niya, alam ko po, Diyos ko Lord. Sige, pakinggan natin to. Live to guys, live. Red plus blue, purple. What if choco plus jelly bits? Naka 20 minutes na attorney. Naka 22 kaya i-replay natin to. Wait lang. Tsaka bibilisan natin para matapos kaagad. Naku, dalawang harap pa. Sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Merong 4,647 live viewers si Attorney Claire as of now, Mabsat. Okay, here we go. Uy. Ba't ayaw? One. Oh, hindi mukhang ano. Okay, yan. Okay. Thank you. Okay, maski pops. Pahihimay-himay mo kung paano ba may pinariringgan si Yorme. So dapat doon pa lang makita na nila ano bang klaseng politiko at ano bang klaseng leader itong si Yorme. 'Di ba? So himay-himay natin dito mga kasi talagang hindi ko alam kung expect nila ito kung ganito sila sasagutin. 'Di ba, Maylin? Ni Yorme dahil hindi ko expect kung yung dating kasi is in a way medyo nasasapol kasi itong si VP Sara sa mga prinsipyo itong si Yorme. So pakinggan natin mga kaklira. Alright, sige. To the point that come 2020, Kailangan. tawan at 2025, May tubig ba? Umiinit eh. umakyat sa entablado si VP Sara Duterte kung saan kayo yung nangangampanya. Sa 2028 po ba, paaakyatin nyo uli at papayagan nyo uling umakyat si VP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Yan. Siyempre mga ka-clear, alam naman natin itong channel, to teritoryo to ng mga Duterte. Tama. Diba? Teritoryo to ng mga Duterte. So, ang hirap, di ba, kapag ikaw doon, pwedeng maipit ka. Pero, sa akin lang naman to, my take, di ba, sabi niya, pinaakyat nyo dati si Vice Presidente sa entablado. Ngayon po ba, sa darating na 2028, ay paakyatin niya pa rin sa entablado. So, syempre, itong DDS World, di ba, in-expect nila na pabor. Di ba, pabor ang magiging sagot nitong si Mayor Isko kasi lumalabas nung siya'y nangangampanya, nung mayor siya, ang dumating, no, sa kanyang mga constituents, hindi na sa mga constituents, sa buong Pilipinas, siya ay Maka Duterte. Yun yung lumabas. Kasi nga pinakit niya sa entablado, di ba? Pero tingnan natin kung ang gigigil ba ang DDS sa sagot ni Yorme. Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin naman ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Physically, to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si VP Sara. Tumakbo pa yung isang kandidato. O tumakbo pa yung isa pang kandidato. Let's just say, ako talagang pangarap ko, kung wala silang kandidato mayor, halimbawa, wala kandidato si VP Sara, o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si VP Sara, o si Leni Robredo, o si John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi yung mga possible front-runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Manila. Welcome sila lahat sa Manila. Yon. Mga clear. Kita nyo? Napaka-safe na sagot. Hindi nakuha. Di ba? Hindi nakuha kay Mayor Isko yung inaasam nilang oo. Dito, very generic. Tama. Bakit MUG? Walang pinipili. Hypothetical yung question naman. Totoo naman yun. Hindi, Hypothetical naman talaga. hindi lang si Sara. So, alam naman sabihin niyang, oo, si VP Sara lang ang papaakitin ko. Tama. Paano kung hindi naman yun yung nasa puso niya, di ba? So, ang pangarap niya, kung walang dadalhing mga mayor, itong mga kakandidato sa pagka-presidente, willing siya paakyatin kung sino man yung walang mayor na magiging parte ng partido ng tatakbong pagkapangulo. Di ba? So, ito pa naman si Yorme, malakas ang karisma, may kredibilidad. So, gusto nilang kuhanin sa bibig mismo ni Yorme. Diba? Na papabor siya.
muli, di ba? Kay VP Sara. Kasi ganun niya yung nangyari. Ganun yung pinaniwalaan eh. Dati. Ang lumalabas dito, di ba, tanong is kung pinaakyat nyo. So sa kanya, okay lang, di naman nangangandidato si Vice Presidente nun eh. Tapos ang na-endorse niya pa itong si Isko, si Mayor Isko. Ba't naman hindi tatanggapin ni Mayor Isko yan? Di ba? Yun lang mga clear, di ba? Sige, go tayo. Kaya tuloy mamaya sa second video natin, sinasabihan siyang balimbing. Oh, Galit really? Pero tatayo ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Lenny, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. What? Di ba? Di ba? Di nila nakuha yung inaasam nila na sagot dito sa Duterte world ng SMNI. Di ba? 30 words. Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Mm. Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. See? Kita nyo? Sabi ko, itong sinasabi niya, kumbaga payo niya to sa lahat ng politiko. Kasama na dyan si VP Sara. Diba? Siya, ayaw niyang idamay yung mga constituents niya sa ingay ng politika. So, dapat hindi namumulitika. Trabaho, trabaho. Diba? Kumbaga, hindi pwede ang utak lang ng isang public servant parating pamumulitika. Kaya sa pool dito, yung maagang namumulitika. Mga talagang sa pool, ha? Yung maagang gusto na maging pangulo. Di ba? O, dito natin, ha? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. See? Di ba? Sa pool, di ba? Sino ba ngayon, Cheryl Baniaga, ang namumulitika lang? Di ba? Tatayo sa entablado, makikipag-usap, nangangampanya, sisiraan ng gobyerno. Pero wala namang naitutulong. Sisiraan sa bawat hawak ng mic, puro paninira sa Pangulo at sa gobyerno. Diba? O sige, tuloy tayo. Hindi pa tapos, marami pa to. What's there for them? What's in it for? Pero yun, ano bang kapakinabangan? Dahil lang naman yun. Parang Switzerland ng Maynila. Parang ganun ang gusto ko. Was it there for them? Wala eh. Walang purpose. Pansarili. Pang-personal. Sa lahat ng tablado. Gusto mo kami pa gumastos bilang action demokratiko. Pero sino itataas mo? That's another story. Sino yung I'll cross the bridge when I get there. Di ba? Kita nyo? Kasi nga, tumayo si VP Sara sa entablado. So, most probably, ang na-expect nila is magbibigay na ng anunsyo. Itong si Yorme. Kung sino papaboran niya. Wala eh. Wala. Tuloy. Kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam namin mga taga Maynila na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat maaaring ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon. Tama ba yung word niya? Tama ba yung word na ginamit na Nagdalaga ko. Tama ba yung ginamit na word? Ha? Nisko? Ngayon, di ba yung connotation ng word na yan? Yung letter B na yan, di ba? Di ba? Kaya po, given here, sabi ni Cheryl Baniaga. Aray ko po. Don't forget pala to like, ha? Jojo Asper Alegre, thank you sa pag-like. Don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot na. Tuloy. Ng away ng politika. Ako, yun lang namin akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Manila na masakripisyo, dala ng personal kong interes sa politika. Yon, di ba sa poll? Personal na interes sa politika. Di ba? Alam mo mga clear, sa totoo lang, darating naman din yung time na merong magiging kandidato na pipiliin si Yorme, pero not this time. Too early. Ang daming, ayan ito nga, di ba? Ang daming dapat na trabahuhin. Kaya ayaw niya munang madamay ang mga constituents sa Manila ng ingay ng politika. Sa pool, di ba? Sa pool. Di ba? Kaya tingin ko dito, di ba? Hindi nila masyado nagustuhan. Di ba? Nanggigil. Kasi may patama din to, alam mo Macri, di ba? May patama eh. Yon. May patamang ganon. Bakit? Kasi yung poon nila, ang aga-aga, pati troll nila sa pamumulitika. Sa pangangampanya. Double time hindi sila. nagtatrabaho. That's the point. Pansarili. Ayaw niya idamay yung mga kababayan niya, yung constituents niya, sa mga pansariling interes. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yeah, no? Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si VP o si Lenny? Tinan mo? Pinipilit pa rin. Pinipilit nila. Diyos ko Lord. Ganyan talaga mga galawan ng mga garapatang vloggers. Di ba? Di ba mga ka-clear? So, pinipilit, di ba?
O pag-usapan na natin yung Maynila, pero sisingit pa rin at sisingit nila si VP Sara. Di ba? Alam mo yun, ha? Usapan natin yun. Yan, oh. Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara, si VP o si Lenny? Di ba? Ko lang, hindi pa ako nagpapasurvey. Usually nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. Yorli, ako mapapasarap sama mo ako. Sama mo na lang. Hindi ko na maintindihan yan. Let's go tayo. Dito. Okay, hindi natin maintindihan ang tanong yan. Dito tayo. Diyos ko Lord. Di Pinas maintindihan noon. tanong Pinas ni Ngongo. Sabi nyo rin na about sa COVID. Oo. Mayon, kanina, napag-usapan na rin yung about sa COVID. So may gusto ko lang ako itanong na, at sinabi nyo rin na napakahirap nung dinanas talaga ng COVID na yan. At alam naman ng buong Pilipinas yan. Yung panahon ng COVID at panahon ngayon, yung utang ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID, is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa panahon mo ngayon, 4 trillion lang daw ha sa buong panahon ni Pangulong Duterte ha. Tingnan mo ha. Fake news. is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Tingnan natin ha, mga clear. Okay? Dito tayo ha. Fake news 4 talaga yan. trillion Sige, lang sa lahat na ng utang ng Pangulo. Sige, bara pa. Diba? Fake Ulit news mo nga. yan. Walang alam yan. Bobo din yan, attorney. Sa panahon mo ngayon, kung di ako ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID, is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. 4 Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa buong termino ha. Sa buong termino. Diyos ko po. Tingnan natin dito. Diyos ko po. Fake news. Ito Basta, mga clear ha. Ito ay galing sa ibon. basta mga garapatang vloggers, tanga, bobo. Sa buong termino ba, mga kaklir? Ito ang pinanggalingan. 5.95 trillion. Okay. So, mga kaklir nyo ha, pinanggalingan nito is 5.95 trillion lang from Pinoy. Tama. So from here, Ay, Pinoy yan. ayan ang inila ko 115.1%. Ay, grabe. 12.79 trillion po ang inutang ni dating Pangulong Duterte. Okay? Mga clear ito ha. Pakinggan natin to ha. Bakit nagkaroon din ng problema dito? Pakinggan natin. Base sa records mga clear. Ito baka hindi nyo napanood kasi hearing to Madalas hindi natin napapanood dito 90 billion pesos in PhilHealth funds to the National Treasury. They also questioned why the state insurer or health insurer is unable to pay its huge debts, including the benefits of pandemic frontliners when it has a Bakit? Pandemic to ha? Bakit umutang na pero hindi pa nabayaran ito mga frontliners? Ha? surplus of funds, including the benefits of pandemic frontliners when it has a surplus of funds. May surplus ha? Said the Duterte administration decided not to spend PhilHealth's funds and instead borrowed money, leading to the country's huge pandemic debt. Okay. It is not the obligation of PhilHealth to pay. Wait. The bank. Tama po, attorney. Yung 4 trillion lang yun. Yung remaining almost 2 trillion binulsa po. Yun na. Diba? Aray ko po. Pinipilit pa rin 6.30. Ganda nga po, Yusek. Medyo late. Kanina pa po ako waiting. Pero di kayo lumalabas agad. Dito na YouTube. Kaya nakalagitnaan na. Thank you, Edward Galvan. Thank you po. So, okay. To explanation Okay. It is not the obligation of PhilHealth to pay the emergency allowances of our frontline workers. Like I said earlier, their reserve funds were not spent during the pandemic. Inako lahat ng national government. PhilHealth did not spend for a single vaccine. PhilHealth did not spend for a single frontline worker. Duterte administration chose to borrow money, left PhilHealth's fund unused. Lumaki pa. Diba? Lumaki yung utang. So, yes, that's how it works. Because the reserve funds, the emergency funds of PhilHealth, is precisely for that, should eventually. be precisely for something like a pandemic. Diba? Nangutang pa. Diba? Nangutang pa. Ayan, Pero So, anong ginamit ang bayad? Anong pinabayad? National government direct. Utang natin, kaya nga yung debt to GDP. Taste the Angus beef difference for yourself. Try Sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Naging 60%, inako ng national government lahat. Diba? So, hindi yan napapaliwanag talaga, mga nasa hearing yan, So, ngayon, pinapalabas ngayon itong MC na to, itong host na to. Alam natin na naman to, sabi ko, DDS World to sige. Sa panahon mo ngayon, is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi nyo, mas mahirap ang nangyari ng COVID kaysa ngayon. Ano pong maging komento? Nakita natin mga klira, hindi totoo sinasabi nito nakita na natin pero gumagawa ng sarili niyang kwento Tama! No, alam mo marami tayong inutang ng COVID Gusto ko lang din itama. Oo, Baka lang- sa pool mga kaklir. Diba? Sa pool. Diba? Tinama niya ang maling naratibo ng mga to. Nagme-mainstream.
Tapos walang ebidensya. Mag-feed ng mali sa kanila ini-interview. Ganyan kasing ginagawa nila Yes. kay Vice Presidente. Eh, Sara. mali-mali sagot. Mag-feed ng malang info, tapos sasagutin ng maling info. Yan ang nangyayari kung bakit nagiging fake news. Hindi natin napapansin. No? Hinangutin yun ni President Marcos. At ginawa yun ni PRRD para iraos tayo. Ayun sabi niya, at least hindi naman magagalit sa kanya ng buo. Hindi naman niya sinabing ninakaw ni Pangulong Duterte, di ba? Inako, yung inutang ni Duterte, inako ni Marcos ngayon, ni Pangulong Marcos Jr. Inako. Di ba? That's the point. Kaya, di ba, tingin ko din na-expect kasi iba yung naratibo nila eh. Pero siyempre, sabi ni Yorme, para naman sa atin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Pero ano ba nangyari sa Farmally? Hinayaan niya ang humaniyaan na umalagwa. Pati vaccine. Di ba? Overpriced. Di ba? Tingnan niyo kung anong klaseng tao ang mga taga SM9. SM9, home of fake news. Di ba, no? Buti nga, kinorek sila ni Isko. Di ba? Salvacion Napin. Good evening, US. Good evening, USEC. DDS ba si Ed Javier? Lagi kasi niyang may nasasabi sa executive session linggo-linggo sa'yo. Tingin ko, gusto niya lang ako maalis. Kasi meron siyang pilit na gustong ipasok bilang Palace Press Officer. Ang pangalan no? Yung Paolo Capino. Yung doktor or whatever, Paolo Capino. Sinabi niya yun eh. Nadidinig natin siya. Every week, laging ako ang pinipintasan itong si Ed Javier. Diba? Siya lang naman. Pililit niya nga akong pintasan kay Ambassador Teddy Boy Locsin. Ang problema, iba yung nadidig natin kay Ambassador Teddy Boy Locsin. Diba? At ina nga tayo ni Ambassador Teddy Boy Locsin. Kaya hindi niya nakuha yung gusto niya. Kasi meron siyang balak na ipasok. Pati si Sec Dave Gomez. Talagang ninelegatibo niya dahil ang sabi niya, ito na lang daw si Paolo Capino ang kunin. Ba? Ibang klase, di ba? Kung di siya, I think so. Ayoko siya ma-judge. Parang yun lang yung nararamdaman ko. Di ba? Anyway, tuloy tayo kay Mayor. Ako, never ako. Ewan ko ba bakit issue ang utang ng gobyerno? Hindi ko alam I don't know, baka mali ako pero but still I continue to believe ang gobyerno ay hindi savings bank. Kapag nakakarinig kayo ng leader na I don't want to offend anybody but I just have to state a fact. Hindi para mag-impok ang gobyerno, lokal o nasyonal, ng salapi o buwis ng taong bayan. Hindi yun sinadya, hindi yun ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga leader at tagapagpatupad ng mga programa. Sa atin, yung pera na yung para ilagay sa bangko at patubuan. Ay, nako. Di ba? Sa pool na naman ng confidential funds si Sara. Ano ba? Bakit? Binigay sa iyo yung confidential funds, hindi pang sarili. Para sa bayan yan. Di ba? Kaya nga sabi ko, yung mga sinabi dito ni Isko Moreno, ni Yorme, di nila in-expect, na hindi nila din in-expect na ipagtatanggol nila o ipapagtanggol niya si PBBM sa mga naging trabaho nito. Di ba? Yung sa una natin, sabi niya, ayaw niya idamay sa gulo ng politika. Sino ba ang nanggugulo sa politika? Yan kasama mo. Nagbibigay ng mga intriga, di ba? Mga tanong pang intriga. Mga fake At ang gusto niya lang mangyari mula sa bibig mismo ni Mayor Isko, mangyari na parang ini-endorse niya na as early as now, si VP Sara sa pagiging Pangulo sa 2028. Yun ang gusto nila mag-read. Well, anyway, medyo frustrated sila dyan mga kapatid. Okay, maraming salamat. Basta mga DDS at mga vlogger nila, mga fake news, sabi ni Ferdinand Olano. Fake news man kasi sa idol nila na si Duterte. Yes, mahilig gumawa ng intriga, mahilig magplanta ng ebidensya. Grabe mga fake news ng mga balateros, Ramil Cruz. Well, nakita natin na kinorek sila ni Mayor Risco. 4 trillion lang daw ang pinasok ang utang ni dating Pangulong Duterte. Balik. Pinakita ko sa inyo. Fake news. Diba? Pinakita ko sa inyo. Gaano kalaki ang inutang at ang problema nito, mga kakliw, parang napabayaan kay Mike Yang. Anong 4 trillion lang? 12.79 trillion ang dumating na utang. Diba? Okay mga clear, dyan lang muna tayo. Naglalag ako. Nakakabili talaga mga DDS kasi ang alam ko, manloloko ka ng ibang tao. Pero sila, pati sarili nila, niloloko nila, magkapera lang talaga, kawawa naman sila. Clarita, tama. Kaya nga sabi i-quote ko lang si Lovely Granada. Diba kayo naaawa sa sarili nyo? Ginagawa kayong tanga ng mga
idolo yung DDS. Okay, sinuwan mga kaklir, maraming salamat. Okay, teka lang, nasa ng akin. Na-pull na naman mga Okay, mga kaklir, Lord. Maraming salamat, Attorney Claire. Mukhang topic niya ulit na to. Meron siyang kwan dito, pa-follow up, pero wag na natin i-cover, no. VP Sara, inayawan ng mga OFW. Wag na yan. Okay na tayo. Sir, all good na tayo kasi nakailan na tayo.